lagi nilang sinasabi na economic provisions, pero yung economic na provisions na sinasabi nila minor Hindi naman importante. Hindi kumbinsido si Senator Cynthia Villar sa isinusuno ngayong economic charter change sa Senado at Kamara. Anya, hindi naman ganoon kaimportante ang ipinapanukalang amyenda sa ilang probisyon ng salita. Medyo may tutol daw si Senator Cynthia Villar sa economic revision o ganyan-ganyan. Alam mo, hindi kayo natatakot lang siya mapasukan yung mga real estate. May mga naisip kasi yung iba natin mga kababayan na kaya ayaw ng mga negosyante na buksan ng ating economic para mag-business dito itong mga foreigner. Kasi may makakakompetensya na itong mga oligarch natin sa Pilipinas. Di ba? Maaaring ganon. Pero, pakinggan po natin yung dahilan niya. Kasi, may ganong may ganong tayong naririnig eh, di ba? Kaya naman ayaw nila yan kasi syempre gusto nila sila lang ang kasi sa totoo lang ang ginagawa naman talaga ng mga foreign company, nakikipartner sila sa mga local businessmen para po sila ho'y magkaroon ng business ito kasi nga hindi pa pwedeng pagmamay-ari ng totaling pagmamay-ari ng ibang banyaga, di ba? Kasi halimbawa, bakit nandito yung mga Coke, nandito yung mga iba pa mga produkto. Tama, Coke nga. Iba pa, kahit po yung mga sabihin na natin mga imported na products, paano sila nakakapasok dito? Halimbawa, yung Coke nakipag-partner sa San Miguel. So, ganun ang siste, di ba? Even if American company, Japanese company like Toyota, ganyan, nakikipartner ho sila sa mga Filipino company. So, iniisip tuloy nung iba kaya ayaw buksan yung ating foreign direct investment. It's because baka masapawan. Kasi, ibig sabihin yan, eto mga foreign businesses, they can open their own business without partnering sa mga Filipino businessmen. Actually, good talaga yun. Para sa akin, Para sa akin, good yun. Pero may punto rin naman si Senator Cynthia Villar sa mga susunod niyang statement. Ang batas na may kinalaman sa ekonomiya. Dinidinig ngayon ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang kani-kanilang bersyon ng Economic Chacha na layong amyendahan ang mga probisyon sa saligang batas na may kinalaman sa public services, edukasyon at advertising. Para sa senadora, maaari namang idaan sa pagpasa ng mga batas ang mga kailangan para lumago ang ekonomiya ng bansa. Ang gusto umano ng mga negosyante, mapabilis ang mga transaksyon sa pagtatayo ng negosyo sa Pilipinas at maresolba ang problema sa korupsyon. Ayan. Isa yan. Yan talaga ako. Agree ako dyan kay Senator Cynthia. Pakinggan muna pala natin. If we want to improve our economy, we can just legislate what we need to improve. Kasi sinasabi ng mga businessman, actually ang problema nila is yung ease of doing business at saka yung corruption. Yun lang ang bawasan, okay na tayo. Si Senator Amy Marcos. Alam mo, agree ako doon. Agree ako doon sa sinabi ni Cynthia Villar na yon. Kasi, hindi lang naman yan eh. Sana, wag niyong pigilan yung foreign direct investment ma-open yung ating ekonomiya. Kasi sinasabi niya, pwede namang simpleng batas lang para mapadali. Hindi naman kailangan i-amend yung Constitution. Actually, sana nga, silipin talaga. Sana, silipin talaga yung aspeto na yan. Na baka naman pwedeng buksan ang ekonomiya ng Pilipinas o foreign direct investment baguhin without touching the Constitution. Sana may mag-aral niyan. Sana may maglabas niyan na argumento. Kasi, alam nyo, Senator Villar, if that is your logic and your argument, ipa-research mo sa mga sa mga lawyers nyo. Anyway, may mga tauhan naman kayo. Then, gusto nyo ilabas nyo dito. Walang problema, for free. Labas natin dito. 'Di ba? Yung argument nyo na pwede naman palang baguhin without changing the Constitution. Okay ako doon. 'Di ba? Kasi kung yun lang pala ang purpose natin, as long as
pwede na silang pumasok dito without intervention o without partnering sa mga Filipinos. Yun. Second point, tama naman yung sinabi niya, ang dapat talagang solusyonan pa ng gobyerno ay yung korupsyon. Kasi alam nyo, until now, yung ginawa ni Pangulong Duterte dapat 7 days lang sa table, walang problema yun. Nagawa yun nung panahon ni Pangulong Duterte. And, ewan ko lang kung nagpapatuloy ngayon pero nagawa ni Pangulong Duterte yun. Kasi it's executive branch. The problem is LGU. Yan ang problema. Sa LGU ang matinding korupsyon. Maniwala ko kayo sa hindi. Yung mga SEC, mga DTI, nung panahon ni Pangulong Duterte, bumilis yun Ako, ako doon? May mga pinasok akong negosyo na mabilis. Talagang, kaya ko nga ginawa yung time na yun nung panahon ni Pangulong Duterte kasi sabi 7 days lang. Pag hindi lumabas ng 7 days yan, may inaantay na kayong hocus-pocus dyan. At aktibo doon. Natandaan ninyo? Aktibo nun si Greco Bellica at saka yung kapatid niya na doon sa red tape, di ba? Yung anti-red tape na commission. Aktibo yung mga Bellica nun. Kaya talagang ang gandang magpasok sa executive branch. The problem doon sa mga local government na hindi hawak ni PRRD. Tandaan nyo, separate ang local government. Kaya nga meron local government code Meron niya sariling batas. Kaya nga nung panahon ni Pangulong Duterte, di ba, hirap na hirap? Kasi may mga gusto si Pangulong Duterte, minsan nakakabangga niya yung mga local government. Di ba? Ganun ang katotohanan. Hindi niya pwedeng anuhin yun yun. Pagka merong delay na ginawa ang local government, mahihirapan at mahihirapan. The only thing that the executive branch through DILG can do is sampahan lang ng kaso. That's it. Pero hindi pwedeng tanggalin, pwede bang tanggalin ng mayor? Hindi di ba? So, yan, sabi, kahit sa Manila bumilis during the time of Yorme, yun na nga ho ang dyan, local government. Unless there is a law. Kaya tama si Cynthia Villar dito Unless there is a law that says kailangan ganito kabilis. Kailangan in 3 days. Tapos, pag-apply, in 3 days dapat lumabas ang business permit. Kasi ang dami kong alam na mga bars na nagre-reklamo dahil ang bagal ng business permit nila lumabas. Pero sabi nila, pag magbibigay ka ng 100,000, mabilis yan. Wala pa sa alas 4. Ngayon, wala nang ganyan. I mean, wala nang ngayon, yung pwede mong gawin sa legal na paraan para mabilis. Hindi. Pera-pera na talaga ngayon. DILG at may hawak si LGU. Yes, kakabanggit ko lang po. DILG niya is only supervision. Hindi ho sila above LGU. Tandaan niyo ho yan, ha? Nalaman ko din ho yan through a USEC na nakausap ko dati. Alam mo ba na ang DILG, the only thing that DILG can do is magsampa ng kaso? That's it. Pag may nakita silang tiwaling sasampa lang nilang kaso. Pero they do not have power over local government. Meaning, kung sa treasurer nila, kung sa business permit division ng LGU, nagloko, hindi nila pwedeng tanggalin yun. Ang pwede lang nilang gawin, kasuhan yun. That's it. Pagka kinasuhan mo, ano mangyari doon sa business permit mo? Lalong aabot ng siyam-siyam. Tama, mali. At lalong-lalo na, pag pinotektahan pa yan, syempre, sa tingin ninyo, pinatatagal ng business permit division yan without the consent of the mayor? What do you mean by consent of the mayor? Alam mo na, merong pangkampanya. Brother, pangkampanya. Diba? Yun ang katotohanan dyan. Kaya, tama si Senator Cynthia Villar dito. Pass a law na talagang mananagot pag hindi na pabilis yung mga permit na hinihingi sa local government.
Yan ang tama. Sana gawin. Kung puro sat-sat lang, wala na, magkape na lang tayo. Ay, ganun. Bawasan, okay na tayo.